Wow! Grabe guys, iba yung feeling dito sa square na ito. Para akong nag-time travel. Iba yung pakiramdam niya, parang... Ayan guys, kain na muna tayo dito. Meron ako ditong soup, vegetable soup, at saka meron akong alpaca. First time ko kakain ng meat ng alpaca. Or, ano sa English yung alpaca? English ba yung alpaca? We made it now guys to Cusco. We're now in Cusco. Wow, we made it. Guys, tell me we made it. Oh my god. Sabi ko, bidlip lang ako sa biyahe dahil yung biyahe namin sobrang bilis lang eh. Pag-gising ko, nasa ibabaw kami ng ulap. Sabi ko, oh my god, ang ganda ng view. And alam mo yung ina-expect ko, maramdaman ko na ba yung changes sa altitude, yung sakit ng ulo, yung ganun. Right now, hindi ko pa naman masyadong nararamdaman. Nararamdaman ko ngayon yung antok ko talaga dahil pagod ako mula sa tour kahapon. Hindi ko alam kung makakapag-check-in na ako ng dito kaaga, pero we will try para makapag-almusal na din ako. Kung makapag-check-in na dito kaaga, edi bongga para makapag-almusal at makapagpahinga today. Well, it's a brand new day, be. Good morning. Welcome to Cusco. Ang Cusco be ay isang UNESCO World Heritage Site at dating capital ng Inca Empire. Matatagpuan ito be sa mataas na parte ng Peruvian mountain range ng Andes. Nasa 3,400 meters above sea level o mahigit 11,000 feet. Isa ito sa may pinakamayaman at mahalagang kasaysayan sa buong South America. So, itong kabundukan nila dito is part naman to ng Andes mountain ranges. So, kung yung Himalayan mountain range yung pinakamataas sa buong mundo, itong Andes yung second mountain ranges ng tallest mountain range. Ano ba? Power Ranger na lang. So ayan, actually kung tutuusin mas mataas yung height neto kaysa sa the area of Cusco. Mataas yung height neto, yung altitude neto kaysa sa altitude ng Kathmandu. I think yung altitude nito is nasa kasing taas na tayo ata ng ng Mount Pinatubo. Mount Pinatubo ba? Ano yung bundok sa Mount Apo? Mount Apo ang kasing tangkad nito. So I can't wait to explore Cusco and see more of Peru. Honestly, right now I'm loving the experience here in Peru. Diba? The airport pala. So hanapin na natin yung aking Uber. Lapit lang dito yung tutuloy ako. Baka 3 miles lang.
Hindi kaya lakarin. Pag itong pagod, puyat. Guys, maginaw. Right now, ang weather dito is nasa 3 degrees. Kalamig, uy! Excuse me, taxi? No. Okay. Lumampas ako sa pick-up spot ba? Por favor. Hola, buenos días. Hola, el pin. 2669. Okay. Te fuiste para allá. Lo siento. Okay. Nandito na tayo guys ngayon sa Uber. And mucho frío. Sí. Kung hindi nyo alam itong Cusco, ito dati yung capital ng Incan Empire. So punong-puno dito ng history kasi ito yung dating city nila, ito yung dating nila, ito yung dating capital nila, ito yung dating syudad nila noong unang panahon, diba? Ang galing lang, kaya marami ring mga turista yung nagpupunta dito kasi yung Machu Picchu guys, part yun ng 7 Wonders of the World, diba? Yung hindi nyo naalala sa ibang vlog ko, andyan yung Chichen Itza, Taj Mahal, Petra, Rio, Christ the Redeemer, Great Wall of China, tapos ito Coliseum pa. So sa akin ang kulang-kulang lang is yung Petra. Wow. And dito sa Peru hindi sila nagtatatak sa passport, so nakatulong sa akin yun dahil wala ng pages yung passport ko. Pero kung gusto mo, pwede ka magpatatak dito sa ano pa na to? Cusco, sa Machu Picchu. Ano na mga amigo, ang lamig. Lakad na tayo. Ito yung ating lalakaran papunta doon sa ating tutuluyan this week. Sige, laban lang Francis. Alam nyo guys yung architecture ng lugar nila dito, oh. Diba? Ay. Kung napansin nyo pala, wala akong maleta na, no? Yung maleta ko, iniwan ko na doon sa Lima. Ay. Ngayon ko na nararamdaman ang hirap sa paghinga. Ang hinga ko sa bibig na, be. Okay. Buenos dias. Dapat ganoon, babatiin natin ang mga locals. Nakakahingal, be. Ano ba ito? Francis, ginusto mo to, ha? Francis. Buenos días.
Dad, meron kayo dito ang gamot para sa altitude. Meron kayong gamot para sa labi ninyo kasi matutuyo. Dito na ako, guys. Hola. Gracias. Okay. So maki-check-in muna tayo dito, guys. Magandang araw, be. So parang tayo nasa Morocco. Tayo sa Chefchaouen. Takot naman ako dito, Biaka. Natakot ako dito, Biaka. Akala ko totoo. So, right now, guys, bababa muna tayo sa may Plaza de Armas. At kanina, napansin ko na hindi lang pala ako, guys, yung nahihirapan dito huminga. Kasi nga dahil mataas yung ating altitude, onti na lang yung oxygen sa hangin. So, yung mga tao, mabilis hingalin. So anyway, baka ma-weirdo naman sila sa akin dito. Bababa tayo, guys, para kumain. Ito yung area nila dito. Parang maganda mag-ikot-ikot dito. Ang bongga nung iba na, ano, parang hindi sila nilalamig. Although partly hindi naman naman kalamig, Francis. Galit na si Mother. Wow. Guys, andito na talaga ako sa ano. Andito na yung mga lama. Pero ayoko lapitan sila kasi baka may bayad. Anyway, hanap mo tayo ng mga kainan. Grabe, be, ang ganda ng pagkakagawa ng wall nila dito. Wall pa. Be, yung mga nakikita nyo mga rainbow flag na yan, hindi yan LGBT flag ha. At hindi rin yan Pride Week or Pride Month flag. Yan ay ang symbol ng Inca Empire. Rainbow with the sun in the middle. In fairness dito sa kanila, guys, ano rin sila dito sa massage na. Ang dami rin nag-aalok dito ng masahe. Pero parang gusto ko na nga dahil sakit ng leeg ko eh. Stiff neck ako, guys. Pagbangon ko, sakit ng leeg ko. Alam niyo, uminom ako ng pampatulog para makatulog. Although pagod ako, makatulog talaga ako. Pero syempre dahil hindi ko alam basta kailangan ko ng help para makatulog ako. Yung, alam mo yung ganon. So, uminom ako ng pampatulog. Nakatulog lang ako 1 hour. Tapos sabi ko, oh my God, akala ko 5 hours na yung nakakalipas. Wow. Ganda, guys. Wow. Ito, guys, yung winawaw ko. Oh. Para makarelate kayo. Video, sure. 1, 2, 3. Naglalakad na ako yung lalaki, bigla akong hinabol. Tapos ko, ano ka na kuya? Pa-picture daw. Akala ko ako pipicturean. Pa-picture daw sa lugar. Ay, okay. So, ginawa pa akong cameraman. Wow. Wow. And buong ikot yan, be. Sobrang ganda ng lugar. Wow. Grabe, guys, iba yung feeling dito sa square na ito. Para akong nag-time travel. Iba yung pakiramdam niya. Parang napaka-neutral color ng lugar. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, guys? Second na may pinakamaraming shaman ang Peru next to India sa buong mundo. So meaning, iba talaga yung vibe and energy na meron sila. Kaya na meron ako na nakasalubong na nakaupong shaman. Hindi ko lang sa video kasi nakakaya din. Baka ano. So, parang hindi ko na-research to. Actually, wala akong visual idea kung ano yung makikita ko dito sa Cusco maliban sa Machu Picchu. Nararamdaman ko na ba yung shortness of breath?
dahil sa taas ng altitude namin. Nasa 3,400 meters above sea level kami. Eh kung i-kumpara natin sa Pilipinas na nasa double digit lang, sobrang taas. Sabi nga nila dito, minsan pwede ka mag-request sa mga reception ng mga hotel o na-SDN mo ng oxygen tank kung mahihirapan kang huminga. Kasi mahirap talaga ba eh. Mahirap talaga ba dahil mataas yung lugar. Tara, bago tayo mag-explore, kumain muna tayo. Though hindi ko alam kung best idea ang kumain, pero kailangan kumain. Ganoon naman ako eh. Pag parang magkakasakit ako, kailangan kumain. At dahil winter na nga dito be sa Southern Hemisphere, connected dito be sa fiestang nakikita nyo, tong sayawan na to be ay hindi to halabera or dinagyang, no? Ito ay ang celebration nila ng Inti Raymi o Winter Solstice. Ibig sabihin, umiiksi na ang araw kaya kailangan nilang mag-alay ng sayaw, panalangin at mga kanta para muling magbalik ang araw at tulungan silang magkaroon ng magandang ani. Para sa kanila, isang simbolo ito ng bagong simula. Ayan guys, kain na muna tayo dito. Meron ako ditong soup, vegetable soup, at saka meron akong alpaca. First week ko kakain ng meat ng alpaca. Or, ano ba sa English yung alpaca? English ba yung alpaca? Tignan natin itong soup. Nag-request ako ng soup kasi masakit talaga yung leg ko guys. Ito oh, samsite yung ulo ko. Pangit naman, sakit na yung ulo ko, masakit na yung puso ko, masakit na yung... Alam mo yun, ito na eh. So, kailangan hindi sumakit yung sikmura ko. Sarap ng soup nila. Ay, ang soup nila pala dito parang luto ng mama ko pag may sakit. Pak, may kanin sa ilalim. Ayan, may mushroom, may cauliflower, may maraming vegetable, may mushroom, lahat. Ayan. Pakiramdam ko okay na okay ito sa may sakit. Tsaka maganda sa kanila ngayon dahil malamig. Pero dami natin yan kasi ayoko mabusog sa sabaw. Ayan, wow. So yan. And guys, ito yung ating alpaca. So meron itong picante sauce or basta maanghang na salsa. Kain tayo guys. Sakit na leeg ko talaga. Sakit talaga, may stiff neck ako guys. Kain tayo. Dito guys sa kanila, yung kutsara para sa sopas lang. So, gayahin natin sila. Kain tayo guys, tara. Tikman natin yung kanilang kanin. Ito yung sauce ng kanilang sinotay na alpaca. Tikman natin guys. Masarap naman yung alpaca nila. Actually dito guys, kinakain din nila dito yung guinea pig. Dahil wala akong... Hindi ko naman kaya kainin lahat ngayon, isa-isa lang. So, alpaca na lang muna. Masarap siya. Parang kangaroo. Lasang... Medyo baboy. Na baka.
Gusto ko yung plating nila, yung presentation na maraming gulay na oh. Ano ba ako itong barya? Good, yeah. ¿Qué país? Filipinos. Ah, welcome. Gracias. Gracias, Filipino. Salamat. Ha? Salamat. Oh. Salamat. Buen apetito. Gracias. Salamat. Binigyan ko siya guys ng barya. Wala na kasi ako talagang cash. Ang cash ko guys, 1.5 sa presyo natin, sa pera natin. Pero mga binigay ko sa kanya mga ano naman, mga more or less 100 pesos. Meron siyang ibang lasa, medyo weird. Medyo weird yung lasa niya. Ito naman guys, yung coke nila dito. Local coke. Ang tawag is Inca Cola. Tarad! Ang sakit talaga guys ng batok ko. OA. Sa isip-isip ko, masarap naman siya guys. Pero parang, sana nag-normal na pagkain na lang muna ako. Nag-chicken lang muna ako. Parang it's too much for my first time. First day here. Parang as an alpaca eater, no? Weird. Sa texture ng laman, parang naisip ko yung laman ng pusa. Hindi pa ako nakakain ng pusa, pero gano'n yung texture. Pag hinawakan ko yung laman ng pusa, gano'n po siya. Masasabi ko lang na ang safe ng lugar nila, meron nakitang lalaki. Akay-akay, bugbog kasama ng polis. Anyway, alam mo guys, yung pakiramdam, let's change the narrative. Alam mo yung pakiramdam dito na habang naglalakad ako, para ako nasa isang fairy tale. Tingnan nyo lang guys, napaka parang magical nung lugar. Diba? Wow. Look at that. Como extraño mi ranchito y el olor a ganado. Los días de canicas o salidas con mis hermanos. El camino no siempre fue duro. En estos tiempos, para ser honesto, soy una persona recta, me gusta que exista el respeto. Con sudor y otra con temor, las cosas salen bien cuando vienen del corazón. Soy amigo del amigo y yo le agradezco al que la mano vino.